Story time tayo guys. Nung dalaga pa ako, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya at sa lugar ay kung saan ay doon yun sa Santa Rosa, Laguna. Nagpasya kami ng aking mga kaibigan ko sa trabaho na umupa kami ng isang bahay at para nga malapit sa aming pinagtatrabahuhan para hindi takaw oras, kami ay nagsama-sama at dun nga sa inupahan namin ay maganda naman siya, tabing kalsada, up and down yung bahay niya. Sa hindi namin inaasahan, may mga pangyayari pala dong hindi namin alam. Ganda naman ang una at pangalawang gabi namin. Ngunit nung kami ay umuwi na galing sa trabaho nung pangatlong gabi ay napadaan nga kami sa may ihaw-ihaw malapit na ito sa aming tinitirhan at bumili nga kami doon. Pagkatapos namin bumili ay umalis na rin kami at hindi pa kami nakakalayo ay may narinig kami na sinabi nung nagtitinda doon at mga ibang bumibili. Parang pinagpupustahan nila kami kung hanggang kailan daw kami tatagal doon sa bahay na yun. Meron pa nga nagsabi, uy, hanggang 1 linggo lang yan. At yung isa naman ay swerte na nga daw na kami ay umabot ng 1 buwan. At nagkatinginan nga kami magkakaibigan pero dinidma na lang namin yun. At isang gabi nga nagising ang isa naming kaibigan at narinig niya pala na may bumukas ng gripo sa kusina namin. Agad-agad naman siyang bumaba, ngunit pagbaba niya wala naman siyang nakitang tao pero bukas na ang gripo. Basa na rin yung sahig namin. Lumingalinga siya sa paligid pero wala talaga siyang nakita kasi sarado naman ang pinto namin. So dinedma na lang yan, muli siyang umakyat at muling natulog. At sa mga sumunod nga na gabi, yung isang kaibigan ko naman ang nakaranas ng kahindik-hindik na pangyayari habang umaakyat siya nung gabi. Nakita niya ang anino niya na dalawa. Kitang-kita niya ito dahil maliwanag naman galing sa liwanag ng ilaw. Habang malapit na siya sa huling palapag ng aming hagdanan ay napalingon siya. Habang naglalakad siya paakyat ay napansin niya yung anino ay hindi na sumusunod sa kanya at ito ay nakatigil na lang. Kinilabutan daw siya ng sobra at talagang yung balahibo niya ay nanayo. Ngunit nilakasan niya ang loob niya at nabilis siyang pumasok sa aming kwarto pero wala siyang sinabi sa amin. At pagsapit nga ng mga 2:00 ay nagising na ako niyan kasi ako ang kauna-unahang naka-schedule maligo dahil pang umaga kami noon. Pagkatapos ko nga naligo ay nag-toothbrush na ako sa lababo at napalingon nga ako bigla. May nakita ko isang lalaki na nakabarong sa may bintana kasi maliwanag yung bintana namin, kitang-kita mo ang labas. Agad ko naman itong pinuntahan. At habang papalapit nga ako dun sa lalaki ay unti-unti naman siyang lumalayo. Binilasan ko ang haking hakbang at tiningnan ko siya at pagdating nga sa bandang unahan ay hindi ko na siya nakita. Bigla na siyang naglaho. At ako nga ay kinilabutan kaya dali-dali ako nagbubog at umakyat sa taas at ito nga ay kwinento ko sa aking dalawang kaibigan at doon ko nga nalaman ang kanilang mga naging karanasan. Maagap nga kaming nakauwi ng trabaho dahil wala kaming overtime. Pagdating namin ng bahay ay meron kaming nakitang kapitbahay at tinanong nga namin kung sino ba yung unang umupa doon at doon nga niya kwento sa amin na ang unang umupa doon ay kamamatay lang bago kami lumipat at doon pa ay binorol ang lalaki at yun nga yung lalaking nakita ko nung gabing yun.